Hi guys! Welcome sa aking channel. For today's video, magluluto tayo ngayon ng napakalambot na puto cake. Kaya simulan na natin. Narito ang ating mga ingredient. Meron tayong 2 cups cake flour. Pwede rin naman kayong gumamit ng all-purpose flour. Sasalain po natin ito para matanggal po yung buo-buo or lumps. Para maging smooth din po ang inyong cake batter. Tapos sunod ko namang nilagay ang ating 1 tablespoon of baking powder. Sasalain din po natin ito para matanggal din po yung buo-buo. Kung gusto nyo pong magnegosyo nito, doblehin nyo na lang po ang ating recipe. Tapos ang ating 1/2 cup white sugar, 1/8 teaspoon iodized salt, at 1/2 tablespoon of vanilla extract. Tapos ang ating 1 cup and 1 tablespoon of water. Sa paglalagay ng tubig, huwag nyo pong ibuhos lahat. Kasi merong flour na hindi malakas mag-absorb ng tubig at meron ding malakas mag-absorb ng tubig. Kaya mainam pa kunti-kunti lang muna sa paglagay ng tubig. Ganito lang po dapat ang texture ng inyong cake butter, hindi siya masyadong dry at hindi rin siya masyadong malabnaw. Proceed naman tayo sa paggawa ng ating merengue. Meron tayong 8 pieces egg whites, large po ang ginagamit ko, at 1/2 cup white sugar, 1/2 tablespoon of plain vinegar. Make sure lang po na dry at malinis po ang ginagamit nyong mixing bowl at saka ang inyong hand mixer. Kasi kapag merong halong liquid ang inyong egg whites, hindi na po ito magpumi. Tapos sunod naman natin ilagay ang ating 1/2 cup white sugar. Kunti-kunti lang po sa paglagay ng white sugar para madali lang itong matunaw sa ating hand mixer. Sa lahat po ng sumusuporta at nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman please subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para update po kayo sa mga susunod na video natin. Maraming salamat, at sunod naman natin ilagay ang ating plain vinegar para pang-stabilize po sa ating merang. Kapag firm peak na po ang inyong mirang, huwag nyo na pong i-overbeat kasi para hindi po kayo mahirapan sa pag-cut and fold ng inyong mirang. Kapag ganito na po ang inyong mirang, kapag ginagalaw nyo, nagji-jiggle po siya, hinto na po kayo sa pag-beat. At kapag tinataob nyo po ang inyong mixing bowl at kapag hindi na po nahuhulog ang inyong merengue, okay na po yan. Mag-assemble na po tayo sa pag-cut and fold ng ating mirang at ng ating cake batter. Maglagay lang po tayo ng kaunting mirang sa ating cake batter para hindi po tayo mahirapan sa pag-cut and fold. Simulan na po natin ito sa pag-cut and fold. Script lang po natin ito sa gilid, tapos sa ilalim, dahan-dahan lang sa paghalo para hindi po kayo makapag-create ng maraming bubbles. Kasi kapag maraming bubbles sa inyong cake batter, maaaring magbutas-butas ang inyong puto cake kapag maluluto na po. Kaya dapat huwag nyo pong i-overmix at handahan lang po sa pag-cut and fold ng inyong mirang. Kung umabot man po sa inyo ang video na ito, mag-comment po kayo sa baba para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. Kung meron po kayong gustong i-request or ipaluluto, mag-comment lang po kayo sa baba para gawan po natin yan ng video. At kapag pantay na po ang kulay sa inyong puto cake batter, hinto na po kayo sa pag-cut and fold para hindi po ito ma-overmix. Okay na po ito mga ka-kitchen. Sit aside lang po muna natin ito. Mag-prepare lang po tayo dito sa ating lanera. Magamit nga pala ako dito ng dalawang 8x3 na lanera. Naglagay nga pala ako dito ng parchment paper para madali lang ma-unmold ang ating puto cake. Sakto nga pala sa dalawang 8x3 ang ating recipe. Kaya mga ka-kitchen, meron na po kayong idea. Kung meron mang mag-order sa inyo ng dalawang 8x3, pantayan lang po natin dito sa ibabaw para pantay rin itong pagkaluto. Pagkatapos, itaktak natin ito ng 3 beses para matanggal po yung excess na air sa ilalim. Para pumutok yung bubbles para hindi po magbutas-butas ang ating puto cake. Naglagay lang po ako dito ng itlog na maalat at saka cheese for toppings. Kung ayaw nyo naman sa itlog na maalat, huwag na po kayong maglagay. Hiniwa ko nga pala pa-triangle itong cheese. Optional lang po yan, depende na po sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Gumagawa nga pala ako dito ng isang design kung paano maglagay ng toppings, kung saan po ba ang mas nakakatakam. Depende na po yan sa inyong mga kitchen kung saan ang gusto nyong gayahin at i-prepare. Ito namang isa, dinagdagan ko lang ito ng grated cheese sa ibabaw. Habang gumagawa po kayo nito, dapat nagpakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer. Dahil i-steam lang po natin ito, naglagay nga pala ako dito ng aluminum foil sa ibabaw ng ating pan para hindi po matuluan ng tubig ang ating puto cake. Bago nyo po isalang, pakalmahin nyo po muna ang tubig sa inyong steamer bago nyo po i-steam. Para hindi po mabigla sa init ng temperature ang ating puto cake. I-steam po natin ito ng 45 minutes and low heat lamang po ang lakas ng inyong apoy. At kapag maliit po ang inyong steamer, kagaya po nitong ginagamit ko, hinaan nyo lang po talaga ang inyong apoy pa kung gusto nyo pong malambot ang inyong puto cake. Yung tipong naghihingalo na po ang inyong apoy. Kasi kapag malakas po ang inyong apoy,
babagsak at titigas po ang inyong photo cake. After 45 minutes, check lang po natin ang ating photo cake at kapag wala nang sumasamang basa sa ating steak, luto na po ito. Hanguin na po natin itong isang lanira at sunod naman natin itong isa lang ang ating isa pang photo cake. Isa lang pa rin po natin ito ng 45 minutes and luhit lamang po ang lakas ng inyong apoy. Pagkatapos ng ilang oras, ito na po ang ating napakasarap at napakalambot na photo cake. Maputi, makinis at walang butas-butas. Maraming salamat sa inyong panonood. Please comment, like, and subscribe. Thank you!